Mama, Papa, gumising po kayo. Huwag niyo po akong iwan. Hindi ko po kaya nawala kayo sa piling ko. Parang awa niya na po. Gumising na po kayo. Gumising na po kayo. Umiiyak ang batang si Shirley nang makitang nakaandusay ang kanyang mga magulang sa gitna ng kalsada at tila wala ng mga buhay. Gumulong kasi ang sasakyan ng mga ito sa harap mismo ng kanilang bahay at tumilapon ang mag-asawa. Kitang-kita niya ang buong pangyayari, kaya naman agad siyang lumapit sa katawan ng mga ito para gisingin. Subalit kahit anong yugyug niya ay hindi niya ito magising na. Sumigaw siya, tumingin ng tulong sa mga kapitbahay upang tumawag ng ambulansya. Agad namang dumating ang isang ambulansya, ilang minuto lang ang nakalipas. Sinakay ang katawan ng kanyang mga magulang at agad nang humarurot ang sasakyan upang madala na sa ospital. Naiwan siyang tulala sa kalsada. Pumikit para manalangin. Umaasa siya na magiging maayos ang kalagayan ng kanyang mga magulang at muli itong babalik sa kanya sa bahay. Subalit maya-maya lamang may masamang balita siyang natanggap. Sa kasamaang palad ay pumanaw na ang kanyang mga magulang. Hindi na daw kasi kinaya ng mga ito ang makasurvive dahil sa dami ng dugong nawala sa mag-asawa. Kaya naman ito ngayon si Shirley at walang tigil ang pag-iyak sa loob ng bahay dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman, dahil sa pagkaulila niya sa mga magulang. 8 taon pa lamang itong batang si Shirley. Wala siyang kapatid at nag-iisa lamang na anak. Kaya naman wala itong ibang makakasama kundi ang kanyang sarili lamang. Matapos malibing ang kanyang mga magulang ay sumubok siya na magsabi sa kanyang tiyahin na baka kung pwede ay magpaampon muna siya dito. Tita Adema, pwede po ba akong magpaampon po sa inyo? Di ko po kasi alam ang gagawin ko. Dahil wala naman po ako makakasama sa bahay. Tsaka di ko din po alam kung paano ako makakakain. Parang awa niyo na po, tita. Umiiyak na pakiusap ng bata. Hay nako, hindi pwede Shirley. Hindi nga ako nag-anak ng madami dahil ayaw ko ng sobrang gastos. Tapos magpapaampon ka sa akin? Naku, hindi kita maampon. Pasensya na. Malakas na sabi ng kanyang tiyahin na si Adema. Hindi na nagpumilit itong si Shirley matapos marinig ang sinabi ng kanyang tiyahin. Alam na niya kasi ang ugali nito. Sobrang matapobre at mapagmataas sa sarili. Palibhasa sinuwerte sa buhay at nakapag-asawa ng mayamang lalaki kaya naging masyadong mapagmataas. Dahil sa pagtataboy sa kanya ay wala na siyang ibang maisip na paraan kung paano mabubuhay ang kanyang sarili. Wala na din kasi siyang ibang mapupuntahan dahil ito lang ang nag-iisa niyang tiyahin sa part ng nanay niya. Ayaw naman niya magsabi sa mga tiyahin niya sa part ng kanyang tatay dahil sobrang sasama din ang ugali ng mga yun. Kaya naman wala na siyang choice kundi magpalaboy-laboy na lamang sa lansangan at maging batang kalye. Pinalayas na din kasi siya sa bahay ng kanyang mga magulang dahil kinuha na ito ng kanyang sakim na tiyahin at inangkina. Isang linggo din siyang nagpagala-gala sa lansangan at namuhay doon sa pamamagitan ng pagmamalimos sa mga taong dumadaan. Ngunit ang lahat ng paghihirap niya ay mapapalitan ng kaginhawaan. Nang isang araw, Ale, ang wallet po ninyo nahulog po. Ito po oh. Sigaw niya sa isang ale na nahulugan ng wallet na napulot niya. Naku iya, maraming salamat. Kay buti-buti mo naman. Kahit wala ka ng pera ay naisipan mo pa din na isauli sa akin ang wallet ko. Kay bait-bait mo. Natutuwang sabi ng matanda na nagngangalang Lolet. Wala pong anuman, yan po kasi ang turo sa akin ng mga magulang ko noon. Pag hindi daw po sa akin ay kailangan kong isauli po. Dahil masama daw po ang kumuha ng gamit na hindi naman po sa akin. Sabi naman ni Shirley. Kabait naman ang mga magulang mo at magandang itinuro sa'yo. Pero bakit ka namamalimos? Asan ang mga magulang mo?
Bakit hinahayaan ka nila na mag-isa dito sa kalsada? Kuryosong tanong ng ginang. Tila napansin ng ginang ang lungkot sa mukha ng bata. Kaya muli niya itong tinanong. Bakit bigla kang nalungkot, Iya? May problema ba? Wala na po kasi akong mga magulang. Simula nang namatay sila ay wala po ni isa sa aking mga tiyahin na ang gustong umampun po sa akin. Dahil magiging pabigat lamang daw po ako sa kanila. Nag-iisa lang po akong anak ng mga magulang ko. Kaya ito po ako ngayon. Mas minili ko pong mamalimos na lamang para may pangbili po ako ng pagkain sa araw-araw. Tura ni Shirley. Naku, Iya, nakakaawa naman palang sitwasyon mo. Ano bang gusto mong kapalit ng pagiging tapat mo? Bibigyan kita ng kahit anong hilingin mo. Pangako, kahit ano. Para bilang pasasalamat ko na din sa katapatan mo, bata. Tanong niya sa dalaga. Ngunit halos hindi siya nakahinga nang sabihin nito ang gusto. Wala po akong nais na kapalit ng pagbabalik ko po ng wallet. Dahil sa inyo naman po talaga yan. Kung pwede lang po sana, may isa po akong hiling. Nakayuko nitong sabi. Ano ang hiling mo, Iya? Sige, sabihin mo sa akin. Kung maaari po sana, pwede po ba akong magpaampon po sa inyo? Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako magpapasaway. Pwede niyo po ako maging katulong sa bahay niyo po. Nahihiyang sabi ni Shirley. Nagulat man itong si Aling Lolit sa sinabi ng bata. Ay tila may sayang namutawi naman sa kanyang labi. Isa kasi itong matandang balo. Maagap kinuha ang kanyang asawa dahil sa malala nitong sakit. Nagkaanak naman sila ng isang babae. Ngunit kinuha din agad ito ng Panginoon dahil sa sakit na kanser. Kaya nag-iisa na siya ngayon sa buhay at wala ng kasamang kapamilya. Kaya naman tila isang plano ang nabuo sa kanya. Yan lang bang hiling mo, Iya? Sige, simula ngayon ay sa akin ka natitira. Halika, sumunod ka sa akin sa sasakyan at sumakay ka na. Nakangiting sabi ng ali. Labis naman na nagulat itong si Shirley nang makasakay siya ng sasakyan. Tila isang panaginip ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sa isip-isip niya ay totoo ba ang lahat ng ito? At hindi ba ito isang panaginip lamang? Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tumigil ang sasakyan sa harap ng napakalaking mansyon. Labis siyang namangha nang pumasok sila dito at binati sila ng mga gwardya. Good afternoon po, Doña Lolit. Bati ng isang gwardya. Tila ba isang prinsesa ang turing ng mga ito sa matandang ali. Bago sila tuluyang pumasok sa loob ng napakalaking mansyon. Sa harap pa lang ng pintuan ay bumungad na sa kanya ang lamesa na punong-puno ng pagkain. Harps, alam kong gutom ka na, Iha. Pero bago tayo kumain, ay sasamahan muna kita sa CR para maglinis ng iyong sarili. Yaya, pakihanda ng pinaglumaang damit ng anak ko at pakidala dito. Utos niya sa kasambahay at maya-maya din ay inabot na nito ang damit. Ilang sandali lang ay lumabas na mula sa CR itong si Shirley. Saktong-saktong damit ng kanyang anak na dalaga. Kaya naman tila may konting luha na pumatak sa mata niya. Dahil muli na namang nagbalik ang malungkot na nakaraan. Ganon pa man ay inalis niya na lamang iyon sa kanyang isip. Agad na niyaya ng matanda itong si Shirley sa lamesa upang kumain. Pinagmamasdan niya ang bata na maganang kinakain ng mga pagkain sa lamesa. Kumain ka lang ng kumain, Shirley. At pagkatapos niyan, magpahinga ka na. May sarili kang kwarto. Pinahanda ko na kay Yaya. Simula ngayon ay anak na kita at gusto kong mama nang itatawag mo sa akin. Maliwanag ba? Nakangiti nitong sabi. Napaiyak sa labis na kaligayahan nitong si Shirley dahil sa magandang trato ng matanda. Niyakap niya ang ali at labis-labis na nagpasalamat sa kabutihan nito. Samantala sa kabilang banda naman, pinag-aral din ng matandang si Lolit itong si Shirley hanggang makatapos ng kolehiyo. Wala kasi siyang ibang pamamanahan ng kanyang mga ari-arian kung sakaling pumanaw na siya.
Sa katunayan kasi nagmamayari siya ng kilalang kumpanya. Matuling na lumipas sa mga taon, nakapagtapos na ng pag-aaral itong si Shirley bilang isang business administration. Habang ang kanyang mama Lolit naman ay mababakas na ang katandaan. Kaya naman siya na ang pinag-manage nito ng kanyang negosyo. Isang araw ay sinama siya ng kanyang mama Lolit sa kumpanya kahit medyo mahina na ang tuhod ng matanda. Ay pinilit nito na makapunta para ipakilala lamang si Shirley bilang bagong CEO ng kanyang kumpanya. Lahat ay nagbigay galang sa dalaga nang ipakilala siya nito. Noong araw din na iyon ay sinimulan na agad niya ang trabaho bilang bagong CEO. Lahat ng mga empleyado ay gustong gusto siya dahil sa kabaitan nitong taglay at pagiging masiyahin. Kaya naman ang malaman ng matandang si Lolit ang pamamalakad ng kanyang ampon ay labis siyang nagalak dahil hindi siya nagkamali sa taong napili niya. Samantala sa kabilang banda naman, habang papalabas ng kumpanya itong si Shirley matapos ang kanyang trabaho, ay tila may isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Shirley? Shirley! Sandali! Ako to si Adema! Ang tiyahin mo! Sigaw sa kanya ng kanyang tiyahin. Kayo po pala tita. Long time no see po. Nakangiti niyang sabi. Diyan ka pala nagtatrabaho sa pinagtatrabahohan ng mga mayayaman kong kaibigan. Anong trabaho mo dyan? Bakit nga ba tinatanong ko pa? Malamang sa malamang. Janitress ka lang dyan ano? Kasi hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Pangahamak nito. Ngumiti lamang si Shirley bilang sagot sa tiyahin. Mabuti nang hindi sabihin ang kanyang tunay na posisyon sa kumpanya dahil malamang sa malamang ay hindi siya paniniwalaan ito. Nga pala, tamang-tama. Pumunta ka sa birthday ng pinsan mo bukas. Madami yung handa dahil 18th birthday niya. Huwag ka mag-alala. Pupunta din doon ang mga kaibigan ko dyan sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Aasahan kita ha. Huwag ka mawawala. Siya, sige mauna na ako sa'yo. Sabi nito bago tuluyang umalis. Pero pinigilan muna siya nito. Tita, sandali lamang po. Pagpipigil ni Shirley sa tiyahin. Sige po tita, pupunta po ako bukas sa birthday ng anak ninyo. Nakangiti nitong sabi. Dahil doon ay may nabuong plano sa isip ng kanyang tiyahin. Sige lang Shirley, pumunta ka lang bukas sa birthday ng anak ko. At siguradong maiyak ka sa gagawin kong pagpapahiya sa iyo. Tumatawa sa isip na sabi nito. Samantala kinabukasan ay abalang-abala itong si Adema sa pag-ayos ng kanyang sarili. Isinuot niya ang lahat ng kanyang mamahaling alahas para mapansin ang mga mayayaman niyang bisita. Maya-maya pa ay dumating na mga kaibigan niya na mga milyonaryo at milyonarya. Wow! Kakaiba talaga ang kaibigan nating si Adema. Tingnan niyo naman ang mga alahas na suot niya. I think nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pagpuri ng isa niyang kaibigan na sobrang yaman din. Grabe na talagang yaman ng ating kaibigan. Biruin mo, suot pa lang niyang alahas. Parang kaya nang bumili ng house and lot. Ikaw na talaga, Mare. Sabi pa ng kanyang isang kumpare. Sa totoo lang, ilan lang yan sa mga alahas na napundar ko. Di ko na nga nasuot ang iba kasi dito pa lang sa suot ko ay alam ko namang magmumukha na akong yayamanin. Pagyayabang pa ni Adema sa mga kaibigan. Ilang sandali pa ay natigil ang kanilang pag-uusap nang tawagin ang kanyang pangalan ng MC at pinalapit sa stage upang magbigay ng mensahe sa kanyang anak. Umakyat naman siya at nagbigay lamang ng maigsing mensahe sa anak at pasasalamat sa lahat ng mga bumisita sa birthday ng kanyang anak. Matapos noon ay nagsimula ng kumain ng lahat. Madaming mga iba't ibang putay ang nasa lamesa. Mayroong mga lechon, steak, mga mamahaling alak at iba pa na masasabing pang mayaman talaga ang celebration. Habang abala itong si Adema sa pakikipag-usap sa kanyang anak, ay tila napansin niya ang isang pamilyar na bisita. Ito ay ang kanyang pamangkin na si Shirley.
na abalang kumakain sa lamesa kasama ang kanyang mga milyonaryong mga kaibigan. Lumapit siya dito at pinatayo bago bulungan. Ano ka ba, Shirley? Hindi ka pwede makisama sa lamesa ng mga kaibigan ko. Mayayaman yan. Hindi mo tulad na isang simpleng babae lang. Lumayo ka sa kanila at humiwalay ka ng lamesa. Pabulong na sabi niya sa pamangkin. Pero tita, sila po ang nagpalapit sa akin. Kasi nakita nila ako kanina nag-iisa sa lamesa. Kaya pinasama nila ako sa kanila. Katuwira ni Shirley. Nakakahiya ka. Di ka man lang tumanggi. Kahit kailan talaga, wala kang kahihiyan. Matuto kang ilugar ang sarili mo sa mga taong mas angat sa'yo. Medyo napapalakas na ang boses ng tiyahin. Kung inimbitan niyo lang po ako dito para ipahiya, mas mabuting umalis na lamang po ako dito. Akala ko pa naman nagbago na kayo. Pero tulad pa din palang kayo ng dating kilala kong tiyahin na mapanghamak sa kapwa. Di na napigilan ni Shirley ang maghinanakit. Dahil sa nasabi niya ay nagpantig ang tenga ng kanyang tiyahin. Anong sabi mo? Bastos kang pamangkin ha? Kapal-kapal na mukha mo para pagsilitan ako ng ganyan. Galit na sabi ng ginang at napalakas na ang kanyang boses. Sinabunutan nito si Shirley at kinaladkad papalabas. Para siyang isang leon na galit habang sinasabunutan ng pamangkin. Kaya naman naalarma ang lahat at inawat ang ginang. Maring Adema, tama na yan. Huwag mo siyang saktan. Ano ka ba? Natatarantang sabi ng kanyang mga kaibigan. Huwag niyo akong pigilan. Dahil di pa ako tapos sa hamak na babaeng yan. Walang galang na pamangkin. Dapat yan mapahiya. Galit na sigaw nito at pilit na inaabot muli ang buhok ng dalaga. Kahit kailan, hindi ko igagalang ang tulad ninyo. Dahil simulat bata pa lang ako, masama ng trato niyo sa akin. Kahit kailan ay di ko naramdaman sa inyong pagiging mabait na tiyahin. Kaya huwag kang umasa na makukuha mo sa akin ang respeto ko. Umiiyak sa galit na sabi nitong si Shirley. Kahit huwag mo akong respetuhin, wala akong pakialam sa'yo. Dahil isa ka lang hamak na tao. Wala kang silbi. Habang buhay kang magiging mahirap at walang mararating sa buhay. Pangmamaliit na sabi pa ng tiyahin. Subalit nagulat siya nang may biglang magsalita sa likod na labis niyang ikinagulat. Ma'am Shirley, pasensya na po kayo sa pinagsasabi ng kaibigan namin. Kami na po ang humihingi ng pasensya. Sorry po. Nakayuko ang lahat ng kaibigan niyang milyonaryo at milyonarya habang kinakausap ang kanyang pamangkin. Huwag nga kayo yumuko sa ampas lupa na yan. Bakit parang takot na takot kayo sa kanya? Isa lang yung hamak na tagalinis. Sabi niya sa mga kaibigan. Tama na Adema. Hindi mo kilalang kinakalaban mo. Ang sinasabi mong isang hamak na tagalinis ay walang iba kundi ang big boss namin. Siyang anak ng may-ari ng kumpanya at na nag-iisang tagapagmana. Kaya huwag mo siyang maliitin. Grabe ka naman. Bulgar ng kanyang mga kaibigan. Sa narinig ay tila nabulunan ng lahat. Napatigil ang ibang bisita na kumakain nang marinig ang sinabi ng mga ito. Samantalang si Adema naman na kaninang nanggagalaiti sa galit ay tila napipi. At napatakbo na lamang sa loob ng bahay dahil sa kahihiyan. Dahil sa nangyari ay nasira ang birthday celebration ng kanyang anak. Ang mga kaibigan niyang mayayaman ay pumanig sa kanyang pamangkin. Dahil maling-mali naman talaga siya sa ginawa niyang panghihiya sa dalaga. Na big boss pala ng kanyang mga kaibigan. Simula noon ay tila naging mailap na ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Hindi kasi naging maganda ang ugali niyang pinakita sa mga ito. Ang akala ay niyang pamangkin na nananatili pa din sa kahirapan ngayon ay mas mayaman pa pala sa kanya. Dahil ito pala ang boss ng mga kaibigan niyang milyonaryo at milyonarya. Sa makatuwid ay mas mayaman pa ang kanyang pamangkin sa mga kaibigan niya. Kaya naman, iwasan natin ang maging mapangmata sa ating kapwa. Dahil ang mundo ay bilog. Maaari ngayon ay nasa itaas ka. Kaya hanggang maaari ay maging humble tayo.
at iwasan ang mang-alipusta at mang-maliit ng tao. Dahil hindi natin alam ang plano ng Diyos sa bawat isa. At siya lang ang tanging nakakaalam ng lahat ng magaganap sa ating buhay. Kaya sa kwento natin ngayon ay sana ay minapulot kay magandang aral. Na wag mangmamalit ng kapwa kahit asensado na tayo sa buhay. At mas piliin na lamang natin palagi na maging mapagpakumbaba. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.